Anyos pa lamang, nakamit na ni Ivy ang kanyang pinaka-aasam na pangarap. Ito ang maging isang radio DJ. I felt like I was at the top of everything. Kasi nga, I was the envy of every classmate, of every friend. I enjoyed the attention I was getting. Kasi nga, DJ ka, people would always follow you. I loved it. Kasabay ng kanyang pagsikat bilang DJ, ang pagdami ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Actually, he was my boss. He started showing attention. He would send me gifts. He would invite me to dinner. Made me feel valued as a woman. It made me feel so special. Initially, I was trying to avoid. Kasi nga, alam natin na may asawa hindi pwede. But habang tumatagal yung time, the more he does things for you, the more that I found myself falling for him. Ang mga araw ay naging buwan at mga buwan ay naging taon. Nagkaroon ng supling si Ivy sa kinakasamang lalaki. Habang nagtatagal, ang kaligayahang hatid ng maling relasyon ay unti-unting nababahiran ng konsensya. There are also times that the wife would text him and I would happen to read the message. So feeling ko, I was so kawawa. I felt betrayed. I felt used. Hindi ito talaga tama. I really have to do something about it. Parang feeling ko I was in a prison cell. Naging madalas ang pag-aaway ni Ivy at ng kinakasamang lalaki. Gustuhin man niyang iwanan ito, di na niya ito magawa sa takot na wala nang makatatanggap sa isang babaeng naging isang kabit. Sa kanyang dalamhati at pag-iisa, naghanap siya ng taong makakausap at mapaghihingahan ng problema. Sa isang chatroom sa internet ni Ivy ibinuhos ang nararamdamang pait. I received a message. Sabi, Hi, my name is Coffee and I'm a missionary from Ghana, Africa. And so I was curious. Sabi ko sa kanya. The first question that I asked him was, do you think God will ever forgive me? But then he replied to me saying, you know what, sister? Jesus died on the cross for you. So I was trying to prove to him that I was unforgivable. Sabi ko, no, you don't understand. And then I began typing every sin that I could ever remember. I just typed and typed. Sabi ko sa kanya, I wanted to change. I wanted to do good. God knows I wanted to change, but I just don't know how. So I just continued typing and I was crying until I stopped. He replied to me, you know what, sister? Even if your soul is as red as scarlet, Jesus can wash it as white as snow. And those words pierced my heart. And then at that moment, I felt an overwhelming sense of peace cover my heart. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Some feeling na hindi ko naramdaman for such a long time. Kahit masakit, pinutol ni Ivy ang maling relasyong kumulong sa kanya sa mahabang panahon. Whatever it takes, kahit kaano kahirap, I will do this. And so without fear, with so much peace in my heart, I talked to the person. Ang sabi ko sa kanya, this is the end of our relationship because beginning today, I'm going to give my life to God. Sa paghiwalay ni Ivy sa kinakasama, nagkaroon ng panibagong sigla ang buhay niya kasama ang Diyos. At sa kanyang muling pag-ibig, napatunayan niyang walang saysay ang kasinungalingang wala nang matinong lalaking tatanggap pa sa kanya. Napangasawa niya ang isang lalaking inibig siya ng buong puso pati ang kanyang panganay na anak. Patunay lamang na ang pag-ibig ni Hesukristo ang tanging makapaghihilom ng anumang sugat na dulot ng mga maling desisyon. I never thought having a marriage like this was only found in movies. The thought that would come to your mind was, I should have had this a long time ago. This is what I've been missing all along. If you are a woman and you are in a wrong kind of relationship, katulad ni Ivy, please take it from me. I have been a mistress twice, but God
changed my life. And katulad ng sinabi ni Ivy, Jesus is able to turn the scarlet sin into something that is white as snow. It is not worth it to stay in a relationship like that, kapatid, my dear sister, because you will always be the second fiddle and you will always be viewed as a destroyer of families. And this advice is also for guys who are watching right now that are in a wrong relationship. And there is one way to move forward, and that's to surrender that wrong relationship to Jesus Christ. Katulad ng ginawa ni Ivy. You know, Peter, I remember what your wife Christine once said nung ito yung topic natin tungkol sa mga mistress, sa mga wrong relationships. And she said, kahit ikaw ay isang kabit, may puwang ka pa rin sa langit because Jesus died for you too. Amen. That's so true. And you know, it's really hard. It's not easy, Joyce. Even you reach a point in your life where you had to make a decision. You had to decide na I'm getting out of this relationship. It doesn't glorify the Lord. Talagang hindi po madali to turn our backs on the deception that we believed in for so long. Na the devil tells us or makes us believe that this is okay. No. Jesus Christ is the only one that can change us. He's the only one that gives us the power and the grace to turn our backs and the courage to step out of our comfort zone. He can give us the strength to turn our back from our lives of sin. And it begins with a prayer to surrender our lives and our hearts to Jesus Christ because He already died for that sin of yours. Bayad na yan on the cross. All you need to do is receive that gift from Jesus. Let's pray right now and ask God to intervene in your life that He too can give you the grace that you need and the strength to break away from that relationship, that wrong relationship. Let's pray. Our Father in heaven, I know that the life that I live right now is not pleasing to you. Lord, in fact, I'm living a life of sin. But Lord, ayoko na. I don't want to be a second fiddle. I want to embrace the good plans and purposes that you have for my life. So today, I decide that I want to follow you. And in doing so, I acknowledge my sinfulness. I ask for your forgiveness. And I now invite you into my life as my Lord and as my Savior. Thank you, Lord. You died on the cross. You already paid for my sins. And Lord, I will live for you starting today. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. And I would like to pray naman for those of you women and also men who are in a wrong relationship and you just don't have the strength to leave. I want to pray for you right now, and we will also pray for those who are sick right now. Please stay and join us in our prayer. Lord God, alam kong may mga nanonood ngayon na alam nilang nasa mali silang relationship, pero wala silang strength na umalis. Lord God, I pray that through the strength of Jesus Christ, habang nakatingin sila sa Panginoon, that they will be filled with the strength to live and that they will be able to turn their back from that kind of sin. I pray for a new relationship for these people, Lord God, one that is sanctioned by you, a good relationship, Lord, that will only bring them closer and closer to you. I also pray for people right now who are dealing with the heat, yung mga may high blood pressure, maybe there's a possibility of stroke and high blood. I lift up all this, in fact, the entire nation that is going through the heat wave. Lord Jesus,
I pray, Father, for the health of every single person. Yung lalong-lalo na yung hirap na hirap sa init. Lord Jesus, strengthen their bodies and heal them, Lord, of whatever diseases they have. I want to pray for people dealing with cancer. The Lord sees you and the Lord sees everything you need. He is healing you from head to toe. I also sense that there are people who are pre-diabetic and nagsastruggle kayo kasi doctor is saying you need to go on diet, you need to take medicine. Kapatid, discipline is not hard. The Lord can also give you the strength to control your dietary habits and your movement. So take heart and follow what the doctor says, and the Lord is going to help you through this illness. In fact, you will not even proceed with this diabetes. You will be able to roll things back and you will be normal again. I feel that there's someone who makes his living as a scammer. Nagsascam ka ng mga tao sa pamamagitan ng cellphone, niloloko mo sila. And you've been doing this for a long time. But somebody needs to tell you that you need to turn back from this. You have hurt so many people. You have taken their entire livelihood. You have cheated so many people. But you know what? The Lord has a plan for you. He can turn you around. And He can make you rich without you having to do this. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, may plano sa iyo si Lord. Hindi mo kailangan mag-scam ng tao. You don't have to do this. He has a big plan for you. All you have to do is listen to His word. And things will change in the name of Jesus. Amen. There's a and amen. couple watching right now, and the husband just asked for forgiveness. He went astray, and your wife has forgiven you. And the Lord is bringing healing now to your marriage and to your relationship. Cherish that healing. And to the husband, cherish also the grace that your wife extended to you by forgiving you and living right for her and loving her and never giving her any cause to doubt you again. Just receive that by faith. Thank you for healing. Thank you for strong marriages, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Dahil sa dami ng mga pinagawang mga laboratory, endoscopy, colonoscopy, yung dugong sinalin sa kanya, inabot na po kami ng 150,000. Sa nating palad ng Diyos ko kunin yun. Gipit man, nananaig pa rin kay Monica ang pusong mapagbigay sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia, kung saan 1 taon na rin siyang faithful partner. Na-inspire po ako dun sa mga testimonies. Ang sarap po sa pakiramdam pagka nagbigay po. Alam ko, bahala na si Lord mag-provide. Pumuhos ang tulong para sa kanyang anak matapos niyang i-post sa social media ang kalagayan nito. Ang bigay ni Lord, nakabayad po kami sa bill. May sobra pa po. Talagang si Lord pag nagbigay, sobra. Hindi ka po niya pababayaan. Dahil po sa inyong pagbibigay, patuloy tayong nakakapag-produce ng inspiring content online at nakakapag-provide ng prayer hotline para sa ating mga kababayang nawawalan ng pag-asa sa buhay. May you find it in your heart to continue your support that we may bring hope to all our kababayans in need. Please visit cbnasia.com/give or chat with us on our social media pages today. Ang nooy maayos na pagsasama at pamumuhay ni Matilde sa piling ng asawa ay unti-unting sinira ng bisyo. Ito rin ang nakikita niyang ugat kaya dumanas sila ng matinding hirap sa pagtataguyod ng mga anak. Nagbalik siya sa dating anyo niya. Sabi ko nga sa kanila, perfecto nga pala to, perfecto sa mga bisyo.
Ito at ang marami pang hindi pagkakaunawaan ang dahilan ng madalas na pag-aaway ng mag-asawa. Ang masasayang alaala ng kanilang pagsasama ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Naapektuhan na rin ang pagtataguyod nila sa 4 na anak dahil sa madalas na kawalan ng sapat na kita ng asawa bilang isang tricycle driver. Dagdag pa sa bigat ng sitwasyon ang madalas na pag-uwi ng lasing nito. Nung kapain ko nga po yung bulsa, papasok ko na bukasan yung 3 kong anak. 10 pesos. Yung sabi ko, 10 pesos. Hawak ang huli at natatanging pera. Umasa si Matilde sa sarili na kaya niya itong palaguin sa pamamagitan ng diskarte. Sa halagang 10 piso ay nakabili siya ng 1 kilong mangga at ibinenta sa halagang 15 pesos. Tumubo ng tumubo hanggang sa lumago ang 10 pisong ito. Kung ano-ano ang itininda ni Matilde, pinasok din niya ang iba't ibang paraan upang kumita ng pera. Ang diskarte ay sinabayan ng sipag at tiyaga. Subalit, Yung parang akala mo bukas bibitayin ka na. Nalubog ako sa utang dahil saka nandun po ako sa palengke. Utang dito, utang doon. sa gitna ng mga problema at pagiging abala na kumita ng pera, ay may isang kaibigan si Matilde na hindi sumuko sa kanya. Noong po kasi nakilala ko ang Panginoon, ay siya yung isa sa unang-una kong gustong masyaran. Yung talagang nag-uumapaw yung kagustuhan ko na makilala niya rin yung Panginoon, ma-experience niya rin kung ano yung na-experience ko. Kaya kinukulit ko siya palagi na umattend sa Bible study. Hindi ako nagpunta doon sa Bible study para talagang makinig. Kumbaga, pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko. Kasasama dito kay Joy sa Bible study. Nare-relax ako. Kumbaga, nagkakaroon ako ng kapahingahan. Hanggang sa meron na palang naitatanim sa akin. Ang gabi po, habang tulog na po ang lahat, doon po ako nanalangin sa Panginoon. Panginoon, ito ko, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Sinusuko po sa inyo ang aking buong buhay. Sabi ko gano'n. Pumikit po ako. Nasa pagpikit ko na yun, ang dami-dami ko makita na nasa akin na po pala. Parang sinabi po sa akin ng Panginoon na ayan ang family mo, buong buo. Never kong sinira. Nung time po na yun, nakita ko yung magagandang ginagawa ng asawa ko. Na-amaze sila pag nagkikwento ako sa 10 pesos. Pinakita po sa akin ng Panginoon, hindi yan ang number 1 capital mo. Hindi yan ang number 1 capital. Dahil ang number 1 capital po pala yun yung lakas na ibinigay sa akin. Lakas ng katawan, lakas ng loob. Na walang magagawa yung 10 pesos ko kung wala yung lakas na galing sa Panginoon. Napagtanto ni Matilde ang magagandang bagay na ginawa ng asawa at ito rin ang naging dahilan ng bukal sa loob na pagpapatawad niya rito. Sa loob ng 28 years namin pagsasama, never po ako niyang sinaktan. Hindi ko masasabing ganap ang pagbabago ng mister ko. Pero ngayon po, alam niyo po ba, first priority niya ang kanyang pamilya. Kasabay ng patuloy na paglago ng relasyon ni Matilde sa Panginoon ay ang pag-aayos naman ng Diyos sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Patuloy silang nagsisikap mag-asawa para sa kinabukasan ng mga anak. Sa ngayon ay 2 na sa kanyang 6 na anak ang nakapagtapos sa kolehiyo. Ang isang bagay na maliit, pahalagahan mo yan. Lalaki yan. Dahil ang Panginoon mo'y malaki. Kung malaki ang problema mo, mas malaki ang Panginoon mo. Ganun po siya. Amazing how Matilde went through those difficulties, yet she did not stay in that mode of blaming the husband. She did something about it. Oo nga. Diba? She went out of her way, gumawa siya ng paraan, at bless ni Lord. Nakita niya yung puso niya eh. Peter, may itatanong lang ako sa'yo ngayon, no? Since magaling ka mag-counsel ng mga marriages. So, these days, madalas kasi pag-awayan ng mga mag-asawa yung issue tungkol sa laki o liit na kinikita ni mister. Di ba? Minsan nauuwi pa ito sa, naghihiwalayan na sila. So, Peter, paano ba ang balanseng pagtingin sa issue na ito? And how can we deal with this situation? First of all, know the person you're marrying. Know his or her spending habits. That's importante yan. How do they treat money? Both ways, ha? Second, pag let's say you're married already and one Asawa na kayo? loves to spend,
The other one loves to save, is more thrifty. Kailangan may balance. So, the one that's a lover of spending, parati nag-order online, huwag ka na humawak ng budget, bigay mo na kay Mrs. o bigay mo na kay Mr. Whoever is good in handling money, let that person be in charge. Like, for example, between Christine and I, looking back, Yes. Christine was the better one With to the handle money, money. even if I was the businessman. She said to me many times in the past, buy this, buy that, buy that. I never did. If I followed her, naku, It would have been a good deal. very, very good Wow. deal. So meron siyang foresight. So whoever has the foresight, let that person be the one to handle the money. Because really, you're right. People have separated, have divorced in other countries. Wala tayong divorce dito because of money. Oo It nga. is a big issue. It is a huge Kaya nga, before you issue. get married, alamin mo muna, kumusta yung magiging misis mo, yung magiging mister mo. Di ba? Ito, Peter, para kung pareho kayong gastador. Kasi kung pareho kayong magaling mag-save, that's the best situation. Kailangan Para talaga- kung dalawang gastador ang Kailangan asawa. mag-meeting talaga kayo because you can only spend so much because you're only earning so much. Oo. Otherwise, you'll be in the red. Right? So, kung pareho kayong gastador, then give each other the freedom to spend up to this much. Oo. Kailangan merong agreement. So, kunwari, Di ba? 500 pesos a month, yan Oh, yung or pang-shopping 1,000 mo, pesos or a month. Yeah, 1,000. whatever it is, di ba? Stick to that. Or else kung meron kang kailangan essentials like makeup or ano, kailangan bumili ako ng makeup, sige, mag-ask ng permission. I don't think your husband, you're making yourself beautiful for him. Oo Why will he say naman. no, hindi ba? Well, when it comes to money, me and Ron, ako talaga yung, I don't know how to watch the money going out. You can only watch it coming in. I cannot. Wait, yeah, pero it's like, it's always going out. Always going out. So si Ron ang nagwa-watch ng money. So wise talaga yung advice I salute mo. Ron. Ayan ha, so para sa katahimikan ng pamilya, mas maganda sigurong tignan na lang yung strength nga ng bawat isa kesa sa weaknesses. Help each other kesa sa mag-away. After all, magkakampi rin naman kayo, di ba? Hindi kayo magkaaway. Remember that. Okay, magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po eh. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang dito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya doon ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! May nag-recruit po sa akin, pina-try nila po ako maging dancer. Parang nasila po ako sa laki ng kita. Pinilit ni Mary Ann na mabuhay ng normal. Sa patuloy na pag-indak sa saliw ng tugtugin, matatagpuan niya ang isang taong magpaparamdam sa kanya ng pag-ibig. Naging customer ko siya, na-table niya ako, nabuntis ako. Natakot daw siya. Ako'y panagutan kasi nga baka daw nung sabihin ng mga parents niya. Kasi nga isa akong natatrabaho sa isang club. Itinaguyod ang nabuong supling. Umalis sa bar si Mary Ann at naging tindera ng prutas. Dito niya nakilala si Danilo. Sila ay nagkapalagayan ng loob. Sinabi niya ako na lang magiging ama ng anak mo. Paparamdam niya na mahal niya ako. Matapos ang pag-iisang dibdib, ay may nadiskubre si Mary Ann. Nagsusugal pala siya. Marami na siyang bisyo, may sabong, may bilyar. Away na kami ng away. Dumadami na po ang mga utang niya.
Abroad na lang po ang choice ko. Parang tingin ko wala siyang pangarap sa mga anak niya. Kaya ako na lang gagawa ng paraan. Sa loob ng 6 na taon ay naging domestic helper si Mary Ann sa mga bansang Hong Kong at Macau. Ang pagkawalay sa pamilya ang mas lalong nagpalamig sa Pasko ni Mary Ann. Ma, ito si Angela. Hi, Mama. Kailan ka uuwi? Yung mga kaibigan ko, may mama. Kami wala kaming mama. Ganun. Napakasakit. Oh, babe. Napatawag ka. Oh, Merry Christmas din. Later? Sure. Sige. See you. Let's celebrate. Bye. Ibang-iba siya sa asawa ko. Napakabait niya, napaka-responsable niya. Hindi katulad ng asawa ko, mabisyo. Parang nabubulagan ako sa nararamdaman ko. Nalaman ng mga anak ko na depressed na sa pambubuli ng tao. Parang binagsak lahat ng mga problema sa akin. Pakiramdam ko ganun. Nang mga panahong ding iyon, ay naimbitahan sa Kristiyanong simbahan si Mary Ann. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talagang mahal mo ako, sabi ko, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon. Sabi ng pastor namin, umuwi ka na lang kasi kailangan ng mga anak mo. Tinapos ni Mary Ann ang maling relasyon. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas ay nadatnan niya ang anak na may sakit. Nalaman din ng kanyang asawa ang lahat ng nangyari sa kanya sa Macau. Sumasamang loob ko. Pero naisip ko rin, ako nga rin may mga pagkakamaling ginagawa. Lumating ang punto na yung anak kong panganay na gusto nang magpakamatay. Doon ko na nakilala yung Panginoon. Doon ako tumawag sa Kanya. Naisip ko na mali pa lang mga ginagawa ko. Nagpalaya mula sa lahat ng hinanakit ang mag-asawa. Sabay nilang hinarap ang pagsubok ng depresyon sa anak. Matapos ang ilang buwang medikasyon at pananampalataya sa Diyos, ay naging ganap ang kagalingan nito. Lord, salamat maraming salamat talaga po. Sa kabila ng lahat ng nagawa mo pa rin po ako patawarin, mahalin, at biyayaan ng kaligtasan ng buong pamilya ko. The family is God's idea. He created the physical family as a means to introduce us into His family. But there is a war being waged over marriages and family. It is a spiritual battle. And to be victorious, we've got to strive and press forward every inch in this spiritual battle. Tama yan. We strive and wrestle it out, not physically with our fellow humans, but spiritually with the powers of darkness. The apostle wrote, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Call the numbers on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you peace. Bye! Ngayong Huwebes, 10 taong gulang pa lang, natuto ng uminom ng alak at sumali sa mga gang si Daniel. habang karamihan sa negosyo ay nagsara noong panahon ng pandemya, lumago naman ang kay Noemi. Paano mababawi ng isang negosyante ang pagkalugi na umabot sa 10 milyong piso? Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.